Magandang araw po sa ating lahat and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitana na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. Ang magbibigay na naman po ng opinion, reaction, point of view dito po sa mga sinusundan nating mga content dito sa YouTube or dito sa social media. So ngayong araw bibigyan po ako ng reaction itong mainit na mga nangyari nung nakaraan, and it turns out na isa palang laro, no? So, eto nga guys, nagkaroon ng malaking sigalot dito ang Kalingap laban dito kay Dr. Love, no? At saka nagkaroon nga sila ng grupo na Team Guapa kung saan may ibang mga reactor na pumanig dito, no? Lumabas sa Kalingap para pumanig dito at nagkaroon ng grabing bakbakan diyan sa punto na nagmurahan, no? And maraming mga supporters ang apektado dito guys, lalo na yung mga panatiko, no, na mga medyo maedad na, at saka nagmamahal dito sa dalawa, no, dito sa Edsay or kay Beyonce at saka kay Edo, no? So despite doon sa ang laki ng naging kaguluhan na yun guys, no, dumating pa sa punto nagkaroon ng sumbatan, no, at kung sino talaga yung totoong nagmamayari sa isang beneficiary, no, and dumating din sa punto na muntik ng magkasuhan kasi nga merong mga sensitibo na mga nangyayari doon, no. Pero alam nyo guys, nagtataka ako kasi despite sa mga pangyayari na to, kung si Kalingap Rab pa ay tuloy daw yung serye, no. At isa sa mga rason kung bakit hindi maibalik sa Scouter kasi nga may serye pang nagaganap, no? And dito naman kay Kuya Bal, nitong nakaraang araw lang, nakaraang gabi, ay nakapagsalita siya na kung bibitawan ni Beyonce si Edo ay lalaos si Beyonce, no? So, kumbaga, nagbibigay pa sila ng assurance or ng hope dito sa mga supporters ng Edsay na talagang meron pa talagang Edsay at may tendency na magkakaroon po ng tambalang Edsay or serye or content, no, sa kanilang dalawa. So, napapaisip ako guys, no, kung ito po yung ginagawa ni Kalingap Rab at ni Kuya Bal na parang nagbibigay ng pag-asa at saka nagbibigay ng tawag dito, nagbibigay sila ng hope, no, sa mga supporters. Ito bang nangyari kay Edsay at kay Edo ay scripted? Ito ba ay part din ng laro na sinasabi ni Dr. Love na tapos na ang laro, no? At gusto na niyang manahimik, no? So, ibig sabihin lahat ng nangyari na yon, it's part of content, scripted, laro lang, na maraming mga supporters ang apektado, no? So, kasi kung totoong nangyari yon, yung ginawa ni Edo kay Beyonce, bilang magulang, papayag ka pa ba na pagsamahin pa yung dalawa? Papayag pa ba kayo na magsama pa sa content at gumawa ng pakilig-kilig itong dalawa na to kung totoong nangyari yon at muntik ng magkasuhan? Kung hindi naman totoo yon, niloloko nyo yung mga supporters, no? Bilang manager ni Beyonce, si Kalingap Rab, at bilang founder ng Kalingap, si Kuya Bal, kung talagang inaalagaan at pinoprotektahan nila yung kanilang mga beneficiary, hindi po biro yung issue na nangyari kay Beyonce at kay Edo. Ngayon, for delikadesa, no? For delikadesa, maaatim nyo pa ba na pagtambalin yung dalawa sa kabila nung nangyari? Bilang magulang na may anak ka ring babae, no? Hindi ko talaga guys maisip, no? Pwede, dahil nagsabi si Beyonce na hindi siya alis sa Kalingap. Well, ano ba ang purpose ni Beyonce? Bakit nandiyan sa Kalingap? Para matulungan. Kaya nga siya in-scout, diba? Kasi gustong matulungan, mabago ang buhay, mapaaral. So, okay, fine. Kahit pa sabihin natin na sa status ni Beyonce ngayon, mission accomplished na, no? Pero dahil kiniklaim pa rin nila na beneficiary nila at ayaw naman ni Beyonce umalis sa Kalingap, no? So, wala tayong magagawa kasi choice nila yun, guys. Pero pagdating kasi sa love team, kung balikan natin yung mga nangyayari nung nakaraan, hindi po biro yun na
punto na magkakasuhan na kayo. No, ididemanda nyo na yung lalaki. 'Di ba? Pupunta na kayo sa women's desk. So hindi po biro na kaso 'yun. Tapos magkakaso din yung dito sa party ni Edo, magkakaso din dito sa mga kay Redsin at kay Dr. Love dahil naglabas ng ganitong klaseng issue. So hindi po 'yun biro. Kasi hindi lang kayo ang naglalaro dyan sa loob ng community. Alalahanin ninyo, may mga supporters na involved. May mga sponsors na involved na yun yung mga naglalabas ng kaperahan nila dahil sa pagmamahal at suporta dito sa mga beneficiary ninyo. 'Di ba? So ngayon matanong ko sa parents ni Beyonce at kay Beyonce mismo. Punta, sabi ni Beyonce, ayaw niyang lukuhin yung mga supporters niya, ayaw niyang paasahin yung mga supporters niya, gusto niyang pagpakatotoo. So dito sa ginagawa ni Kuya Bal, na nagpapahype ng inganyo, nagpapaasa sa mga supporters, na hindi pwedeng bitawan ni Beyonce si Edo kasi malalao siya, na ayon dito kay Kalinga Prab, matutuloy ang serye, no? So, napapaisip ako, parte ba? Parte ba ang parents ni Beyonce at si Beyonce dito sa laro na to? Scripted ba yung nangyayaring issue? Scripted ba yung mga nangyayaring kasukasuhan ko, no? Part ba ng content yon? Kasi kung totoong nangyayari sa buhay nila yon, papaano ninyo maaatim na ipapares pa itong dalawa na to? Papaano nyo maaatim na magbibigay pa ng pagpapahype at pagbibigay ng pag-asa, no, at pagpapaasa dito sa mga supporters na to na matutuloy pa yung Beyonce, matutuloy pa yung EDSA. Kasi kung totoo nangyari yon, hindi po darating sa punto na magkakaso kung yung medyo medyo biruan lang, medyo nahawakan mo lang siya, nahalikan, nanakawan mo lang siya ng halik, no? Hindi po yun ganun kabigat para magkakaso kayo. Pero doon sa kinikwento ninyo, mabigat po yun. No, so kung ikaw ang nanay, anak mo nangyari yung ganon, maaati mo pa na ipapares doon sa lalaki na gumawa ng masama? Or, totoo ba talaga na ginawa ni Edo ng masama si Beyonce? Yun po yung napakalaking question mark. Bilang founder ng Kalinga, bilang tatay, meron kang anak na babae. Kung totoong nangyari yun at ginawa ni Edo, yun maaatim mo na ipapares pa ulit si Beyonce kay Edo? Or, baka naman sa likod ng kamera, itong lahat ay scripted lang ito. Kaya parang hindi kayo apektado at parang baliwala lang sa inyo na may nangyaring ganon kay Beyonce. At ngayon ay pinapaasa at talagang tinutulak nyo pa talaga na magkapares pa itong dalawa na to kasi sa totoo wala naman talagang nangyaring ganon. Ano ba? Meron pa ba kaming paniniwalaan dyan sa mga pinapanood namin? Or lahat ba ng mga nakikita namin ay scripted? At wala kayong pakialam sa mga nararamdaman ng mga supporters ninyo, sa nararamdaman ng mga sponsors ninyo, kung sila po ba ay apektado, nasasaktan? Ano po ba ang totoo dito? No? So, napakalaking question mark po ito kasi kung ako talaga, sa totoo lang, yung parents ni Beyonce, hindi ko na hahayaan po na makakalapit pa si Beyonce sa dati niyang kapartner kung saan ay muntik nyo ng kasuhan dahil may ginawang masama. Precaution is better than cure. Kasi may tendency na mangyayari po yan ulit. Kasi meaning to say, pag pumayag si Beyonce na i-partner pa yan, ibig sabihin wala siyang takot na gagawin pa ulit yon. Okay? At kung talagang nangyari yung ganon, dapat meron ng si Beyonce dyan, meron ng takot, meron ng phobia pag nangyari po ulit yan. Or, hindi lang ba talaga makahindi si Beyonce dahil sa utang na loob? Wag daw magsalita ng utang na loob. Sabihin na lang daw na hindi magandang ugali or magaspang na ugali. Oh, come on guys. At saka nakikita nyo ba yung nangyayari ngayon? This is not all about charity na. Fandom na po talaga yung pinag-uusapan dito. Issue na. Natatabunan na po yung charity works dito. Kung meron nang gumagawa ng mga charity works yan, hindi po nabibigyan ng pansin. Hindi po nare-recognize ng community, kundi nakafocus po lahat dito sa issue. Ngayon,
nagtayo ng charity works itong Team Guapa. Alam niyo kung tutuusin, hindi naman issue ang pag-feeding or pag-charity ng Team Guapa eh. Ano ang naging issue dito? Hindi po kasi nakakredit sa Kalingap. Kung nakakredit po yan sa Kalingap, wala pong issue dyan. Kasi ang gusto ng Kalingap, ang kredito na sa kanila. Ngayon, Team Guapa, kanino nakakredit? Dito lang sa grupo nila ni Doklat. So, yan po yung naging issue ngayon na ayaw nilang pumayag na ginagamit si Beyonce, nilalagay doon sa tarpaulin yung mukha ni Beyonce kasi feeling nila ownership nila si Beyonce kasi beneficiary nila. Matanong ko lang yan sa pamilya Batalero, may pinirmahan ba kayong kontrata na habang beneficiary si Beyonce ay hindi kayo pwedeng gumawa ng mga desisyon na walang approval ng Kalingap? Hindi ba pwedeng dahil sobra-sobra ang blessings na natanggap ng pamilya Batalero, it's about time na sila naman yung mag-share ng blessings nila sa ibang tao? Ang problema, hindi nakakredit sa Kalingap, kaya ngayon masama ang pamilya Batalero. Masama mag-extend ng tulong sa ibang tao kung hindi nakakredit sa Kalingap. Kasi ano ba ang gusto ng Kalingap? Ano ba ang mission vision? Paglingap sa mahirap, tumulong sa mga tao na nangangailangan. Which is ito po yung ginagawa ng pamilya Batalero. Payback time. No? Ine-extend nila yung tulong sa iba kasi naranasan nila kung paano maging isang mahirap. No? So, para sa akin, hindi ito question ang pagtulong. Hindi question ang pag-charity ng Team Guapa. Ang question dito is hindi kasi nakakredit sa Kalingap. Lalong-lalo na nagagamit ang mukha ni Beyonce as if pag-aari nila si Beyonce. So, hindi po talaga, no? Kahit pa manahimik si Dr. Love, kahit hindi pa siya magre-rebat dyan sa mga issue na yan, as long as naandyan yung mukha ni Beyonce sa Team Guapa, gumagawa sila ng mga humanitarian na hindi po nakakredit sa Kalingap, big issue pa rin po yan sa kanila, no? So, kung nag-i-extend ng tulong ang pamilya Batalero ngayon at nakakredit sa Kalingap, tuwang-tuwa yan ang Kalingap, no? Proud pa yan sila nga ang dating tinulungan nila ngayon ay nakakatulong na sa iba. Pero ang problema, hindi kasi nakakredit sa Kalingap. It is about credits, it is about exposure, and it's about fame ng Kalingap. No, ang naging issue dito, hindi po ang pagtulong. Kasi pagdating sa tulong, everybody can help. Everybody can extend help kahit kanino. Lahat pwede pong tumulong. No, wala pong rules na kung sino yung pwedeng matulungan at kung sino lang ang pwedeng matulungan. So the problem here is about credits, about fame, and about exposure na hindi po nakukuha ng Kalingap dito sa Team Guapa. No? So ito lang po yung pinakamalaking napalaisipan sa akin. Totoo nga ba na nangyari talaga yon kay Beyonce? Or yun ay scripted? Totoo nga ba na nagawa ni Edo yon kay Beyonce? Or scripted? Kasi kung totoo yon, imposible na ipupush pa na magkabalikan ang EDSA at mag-partner sila ulit. Pero bakit pinupost ng founder? May tendency na scripted yon at niluluko nyo lang lahat ng mga supporters. So, saan banda dyan? Kayo na po bala mag-isip. So, ngayon, reaction lang ako muna dahil super busy ako, guys. And abangan nyo, may another reaction ako doon sa video na napanood ko nung reunion ng Kalingap Angel Batch 1. So, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo!